Nag-aalmusal si Alina ng umagang iyon, kasabay ni Mira na makarinig sila ng tawag na nagmumula sa labas ng bahay nila. Tao po! Ako na ang titingin, aniya. Tumayo siya at tinungo ang pinto. May hinuha na siya ko ng pakay na nagtatao po. Di na nga siya nagulat na makita uli ang isang pamilya na lalaking sa hula niya ay nasa early 20s. May hawak na naman itong isang bungkos ng mga mamahaling bulaklak. Nakasuot ito ng itim na slacks at polo shirt na may tatak na pangalan ng isang sikat na flower shop. Good morning, ma'am. Nakangiting sabi nito. Good morning din. Nakangiti ring tugon niya. Narito na po mga bulaklak para sa inyo, ma'am. Tinanggap niya mga bulaklak na iniaabot ito sa kanya. Sigurado ka bang hindi mo kilala kung sino nagpapadala namang ito sa akin? Tanong niya. Hindi ko po talaga alam, ma'am. Taga-deliver lamang po ako. Tugon nito. Marahan siyang napatango. Salamat. Nung makaalis ito, sinamyo niyang halimuyak ng mga bulaklak. Isang linggo na siya nakakatanggap ng mga mamahaling bulaklak. Lagi namang walang card na kalakip iyon. Kaya hanggang sa mga sandaling yun, di pa rin niya alam kung sinong taong nagpapadala namang iyon sa kanya. Could it be Sander? Pinilig niya ang kanyang ulo sa isiping iyon. Dito mahilig magpadala ng bulaklak. Isa pa ang balay ito sa pambababae. Pinagmasdan niya mga bulaklak. Di niya alam kung anong pangalan ng mga bulaklak na iyon. Subalit napakaganda at napakabango ng mga iyon. Iba't ibang klase ng mga bulaklak na nagtataglay ng iba't iba ring kulay ang natatanggap niya tuwing umaga. Rose at tulip lamang ang napangalanan niya at yung iba hindi niya alam kung anong pangalan o kung anong klase ng bulaklak. Ang alam lamang niya mamahalin ng mga iyon. Medyo napaisip si Alina nung hindi siya nakatanggap ng mga bulaklak kinabukasan ng umaga. Nasanay na siya nakakatanggap ng mga iyon sa umaga. Mahigit isang linggo na rin kasi siyang nasanay na kung sino mang nagpapadala ng mga iyon. Excuse me, ma'am? Napahinto siya sa pagtuturo nang marinig ang pagtawag sa pansin niya. Sa pintuan, nakita niya isang lalaki may tangang isang bungkos ng mga bulaklak. Ang suot nito'y katulad ng suot na nagde-deliver ng mga bulaklak sa bahay nila tuwing umaga. Good morning po, ma'am. Kayo po ba si Miss Alina Santiago? Tanong nito. Ako nga, tugon niya. Para po sa inyo mga bulaklak na ito, sabi nito. Iniabot ito sa kanya mga iyon. Salamat, sabi niya pagkatanggap sa mga bulaklak. Nakaalis na ito subalit hindi pa rin siya natitinag sa pagkakatayo sa pintuan. Napangiti siya. Sinurpresa siya ng pagdadala sa kanya ng mga bulaklak. Sinamyo niya ang mabangong halimuyak ng mga iyon. Lalo siya na curious malaman kung sino nagpapadala ng mga iyon. Sino ba yung admirer mo na nagpapadala sa iyo ng mga mamahaling bulaklak, Alina? Tanong sa kanya ni Vicky, kaibigan at co-teacher niya. Habang kumakain sila sa faculty, nung tanghaling iyon. Science ang subject na tinuturo niya, samantalang Filipino naman, ito. Parehong grade 6 students ang tinuturuan nila. Di ko nga alam di naman nagpapakilala. Aniya. Sumubo siya ng kanin at pritong pork chop. 4 na araw na siyang nakakatanggap ng mga bulaklak sa eskwelahan. Baka naman ayaw magpakita ipangit, kaya ayaw din lumantad. Ani Vicky. Napangiti siya sa sinabi nito. Pero mukhang mayaman at galante. Hindi birong halaga ng mga bulaklak na pinapadala niya sa iyo. Sigurado ka bang wala ka talagang ideya kung sino nagpapadala ng mga yan? Sino-sino ba mga nanliligaw sa iyo? Wala. Alam mo namang may nobyo na ako. Sino? Ang babaerong si Sander. Natahimik siya. Hindi lingi dito ang sitwasyon nila ng kanyang nobyo. Kinakwento kasi niya rito ang problema niya kay Sander. Ganon din ang problema niya sa kanyang pamilya. Hay nako, di ka talaga maintindihan kung bakit di mo magawang hiwalayan ng lalaking yun. Sinasayang mo lang ang ganda mo sa kanya. Kung naging kasing ganda mo lang ako, hindi ako papayag na isa lang ang boyfriend ko. Pangkaraniwan lamang kasi ang ganda nito. Napailing na lamang siya. Mabilis sa mga hakbang ni Alina habang tinatalunton ang gate ng eskwelahan. Tapos na ang klase at pauwi na siya. Natapos ang buong maghapon na iyon na wala siya natanggap na bulaklak. Tuloy hindi niya maiwasang magtaka. Di niya maintindihan pero nalungkot siya na maisip na marahil nagsawa na yung kung sino man nagpapadala sa kanya ng mga bulaklak. Paglabas na ng gate, nahagip agad ng paningin niya ang lalaki nakatayo sa hindi kalayuan. Naka-Amerikana ito. May hawak itong isang bouquet ng mga bulaklak. Ito ay walang iba kundi si Andrew Madrigal.
Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang matitigan niya ang napakagwapong mukha nito. Sino bang hindi hahanga rito? Pinilig niya ang kanyang ulo. Di siya dapat makaramdam ng paghanga rito. Namalaya na lamang niya na sarap na pala niya ito. Hi Alina! Nakangiting bati nito sa kanya. Noon lamang niya ito nakitang umiti. Lalo tuloy itong gumwapo sa paningin niya. Lalo ring bumilis ang tibok ng kanyang puso. No! Hindi dapat siya makaramdam ng ganoon para dito. Hindi ngayon o kailanman. Pinilit niyang huwag mong pahalata na naapektuhan siya ng presensya nito. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung sino ko? Paangil na tanong niya. Walang imposible sa akin. Kaya kong alamin ang lahat ng bagay. Umira lang naman ang pagkahambog nito. Biglang lumakas ang hangin dito. Makaalis na nga't baka tangayin pa ako. Pero bago pa siya makahakbang palayo, nahawakan na siya nito sa braso. Animoy may mumunting boltahe ng kuryente ang manulay mula sa braso niya patungo sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Pinalas niya ang kamay nito nakahawak sa kanya. Ikaw talaga ang sinadya ko rito, Alina. This is for you. Iniabot nito sa kanya ang dalang mga bulaklak. Maang na napatitig siya rito. Huwag mong sabihin, ikaw ang nagpapadala ng mga bulaklak sa akin. Yes, nakangiting sabi nito. Nagustuhan mo ba? Hindi siya sumagot. Maaari ko mong malaman, Mr. Madrigal, kung anong pakay mo sa pagpapadala sa akin ng mga bulaklak? Peace offering. Peace offering? Hindi makapaniwalang ulit niya. Yeah, tanggapin mo na to. It's for you. Masuyo ang pagbigkas nito ng mga salita. Nanibago siya rito dahil ngayon lamang ito nakitang ganoon kakalmado. Sa 2 beses na nagkaharap sila, lagi ito nakasigaw. Hindi ko kailangan ng mga bulaklak. Tigilan mo na rin pagpapadala sa akin ng mga yan. Alam kong hindi naging maganda ang unang 2 pagkikita natin. Gusto ko sanang ayusin yun. Gusto ko magkaayos tayo. Let's start all over again. Hindi na kailangan, Mr. Madrigal. Just forget everything and get out of my way. Pinara niya ang dumaang jeep at sumangay roon. Ikaw na naman? Naiinis na sabi ni Alina nang mapungaran na naman niya si Andrew. Paglabas na ng gate ng eskwelahan, kinabukasan ng hapon. Ako nga, at wala nang iba. Nakangiting sagot nito. Kinindatan pa siya nito. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin, Mr. Madrigal? Gusto ko nga makipag-ayos sa'yo. How many times do I have to tell you that? Tumawa siya ng pagak. Insufficient reason, or rather unbelievable. Hindi kita maintindihan. Si Andrew Madrigal, ang taong napakayaman at pinagkakaguluhan ng mga kababaihan, ay nagsasayang ng panahon at pera para lamang makipag-ayos sa isang katulad ko lang? Sarkastikong sabi niya. Sobra naman yata in-exert mong effort para lamang makipag-ayos sa isang katulad ko. Bakit? Malaki ba mawawala sa'yo kung hindi tayo magkakaayos? Hindi ito kumibo. Mr. Madrigal, call me Andrew. I prefer Mr. Madrigal. Tigilan mo na ako. Tigilan mo ng pagpapadala ng mga bulaklak. Nagsasayang ka lang ng pera at panahon. Ganyan ba talaga kalaki ang galit mo sa akin? Patawarin mo na ako. I'm sorry. Wala siyang mahimigang sinseridad sa tinig nito. Mukhang niwala sa bokabularyo nito ang salitang sorry. Wala ka na bang ibang mapagtripan? Nakapantay mong estado sa lipunan? At ako ay na pinagtitripan mo? Hindi ako nagtitrip. Kung ganoon, ano sa palagay mong ginagawa mo? Humihingi ng tawad sa iyo at tumihingi rin ng pagkakataon na patunayan sa iyo sarili ko na hindi ako kasinsama ng iniisip mo. Sana'y ganun lang kadaling paniwalaan ang mga sinasabi mo. Paniwalaan mo dahil yun ang totoo. Hindi mo ako basta-basta mapapasakay sa mga sinasabi mo, Mr. Madrigal. Tuluyan na niyang iniwan ito. Habang daan, ito ang laman ng isip niya. Hindi maganda yun. Unti-unti nagtatagumpay itong guluhin ang kanyang isip. Kamusta ang panunuyo mo, Andrew? Tanong sa kanya ni Jethro. Naroon uli sila ni Vince sa bar ni Jethro. Sa halip na tumagon, ay lumagok siya ng alak. 2 linggo na lamang natitira sa'yo, pare. Mapapasagot mo pa kaya yon sa loob ng 2 linggo? Tanong pa nito. Mukhang hirap ka talaga sa isang yon, pare. Saad naman ni Vince. Tumungga ulit siya ng alak. Huwag kayong mag-alala. Sinisiguro kong ako mananalo sa larong ito. Pauwi na si Alina. Naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep nang may humintong magarang kotse sa tabi niya. Bumaba ang bintana niyon at sumungaw ang gwapong mukha ni Andrew. Iba na naman ang kotseng gamit nito.
Hi Alina, ihahatid na kita. Nakangiting alok nito. Makulit ka talaga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo na ako? Di na niya hinintay pa ang sagot nito at pinagpatuloy na ang paglalakad. Nagulat siya nang biglang may humawak sa braso niya. Si Andrew ang nalingunan niya. Ang sabi ko, ihahatid na kita. Ayoko nga bakit bang kulit mo? Talagang makulit ako at di mo na ako mapipigilan sa pagkakataong to. Ewan ko sa'yo. Tinalikuran ulit niya ito. Pinara niyang dumaang jeep at sumakay doon. Nagulat siya nang sumunod ito sa kanya. Tumabi pa ito sa kanya. Aba talagang seryoso ka nga? Sarkastikong wika niya. Mukha ba ako nagbibiro? Bagaman naiinis, hinayaan na lamang niya ito. Di naman niya ito pwedeng pagtulakan pababa. Umandar na ang jeep. Napansin niyang pinagtitinginan nito ng mga pasahero. Alin lang sa dalawang dahilan? Ang napakagwapong mukha nito o ang suot nitong Amerikana? Ayaw man niya'y napangiti siya nang makitang mukha nito. Nakangiwi ito. Halatang asiwa. Pinagpapawisan din ito. Malamang, kaysa sa hindi na noon lamang ito, nakasakay sa isang pampasaherong jeep. Parang hinaplos ang puso niya. Di niya inakala o kahit siguro sino. Hindi akalain na mapapasakay na isang pampasaherong jeep ang isang Andrew Madrigal. Kung hindi mo na matagalan, pwede ka na bumaba, Mr. Madrigal. Sabi niya. Hindi naman ako nagre-reklamo Ikaw lang ang naalala ko. Mabuti tatagalan mong ganito araw-araw. Pwede naman kitang ihatid sandun lang gamit ang kotse ko. Kung papayag ka. Hindi kami mayaman tulad mo. Wala kaming sariling sasakyan kaya dapat lamang na masanay ako sa ganito. Tsaka hindi ko kailangan ng paghatid sundo mo. Hindi na kumibo ito. Ma, bayad ho. Ng isang pasahero. Tiningnan lamang ni Andrew ang kamay na nasa tapat nito. Siniko niya ito. Abutin mo yung bayad, ibigay mo sa driver. Tumalima naman ito. Maya-maya ay hinugot itong wallet mula sa bulsa ng slacks ito. Magkano bang binabayad dito? Tarong nito habang nagbubuklat ng wallet. May dinukot ito roon. Bayad! Sabi nito kapag sabay abot ng bayad sa driver. 500? Wala na pang mas lalaki pa rito. Bulalas ang driver, sanang iinis sa tono. Meron, 1,000. Magkano bang gusto mo? Sagot ni Andrew. Ang yabang mo Naghahanap ka ng mas malaki, hindi ba? Sinasagot lang kita. Nayayabangan ka na ron? Biling ko pa tong bulok mong jeep kasama ka na rin. Andrew, please. Tumigil ka na. Awat niya rito. Akin na ho yung 500. May bariya ho ako rito. Aniya nang bumaling siya sa driver. Kinuha niyang pera mula rito at pinalitan niyon ng bariya. Ito ng 500 mo. Nakairap na sabi niya kay Andrew habang iniaabot ang pera dito. Sa pagtataka niya ay nakangiti ito. I like the way you call my name, honey. Bulong nito. Ayaw man niya, ikinilig siya. Hindi nagtagal, narating nila ang kantong bababaan niya. Pasensya ka na Sabi nito na makababa na sila. Talaga bang hindi mo maiwasang magyabang at makipag-away? Natigilan nito. Matagal bago ito sumagot. Pipilitin kong iwasan para sa iyo. Siya naman ang natigilan. Totoo bang nahimigan niyang sinseridad sa tinig nito? Nilibot ito ang paningin sa paligid. Medyo nagugutom na ako. Baka pwedeng wag ka munang umuwi. Kumain muna tayo. Dun Tinuro nito ang isang sikat na fast food chain sa hindi kalayuan. Hindi siya sumagot. Nakatingin lamang siya rito. Nagkamot ito sa ulo. Please? Paano ba niya tatanggihan ang nagsusumamong mga mata nito? Sige, pagpayag niya. Yes! Masayang bulalas ito na napakumpas pa ang kamay. Lihim siyang napangiti sa reaksyon nito. Parang bata ito na binilhan ng ice cream. Thanks! Let's go? Nagpatiuna na siya sa paglalakad. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang siko nung patawid na sila sa kalsada. Binawi niya iyon dito nang makatawid na sila. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya itong nagkamot ulit sa ulo. Pinagkila siya nito ng silya na makapasok sila sa loob ng fast food. Umupo ito sa kaibayo niya. Anong gusto mong kainin? Tanong nito. Bahala ka na. Okay, just wait for me here. Kumindat pa ito bago pumunta sa counter. Nang magbalik ito, may dala din itong isang tray. Fried chicken, spaghetti, sundae, at soft drinks ang in-order nito. Nagsimula na silang kumain. Kumakain ka pala sa ganito? Puna niya. Actually, ngayon lang ako nakakain dito at
Anito, sumubo ulit ng spaghetti. Di ka pala kumakain sa ganito. Bakit dito mo ako inaya? Alam ko namang hindi ka papayag kung sa malayo pa kita dadalhin para lang kumain kaya dito na lang. Tugon nito. Hindi na siya nagsalita. Tinutok niyang atensyon sa kinakain. Maya-maya, naramdaman niya ang paghawak nito sa kamay niya. Nang mapatingin siya rito ay nakatitig ito sa kanya. Salamat sa pagpahig mong sumama sa akin na kumain dito. Seryosong sabi nito. Wala yun? Hindi yun wala lang. Hindi na siya sumagot. Binalik niya ang atensyon sa kinakain. Ayaw niyang isipin ang kahulugan ng sinabi nito. Ayaw niyang pansinin ang nadarama niyang saya ng mga sandaling iyon. Naninibago ko sa iyo. Hindi ganyan ang Andrew Madrigal na nakita ko noon. Hindi ganyan ang Andrew Madrigal na naririnig ko. Komento niya. Yung ako na nakita mo noon at yung mga naririnig mo tungkol sa akin na negative side ko. What you are seeing right now is the other side of me. People oftentimes judge me based on my negative side, but I don't give a damn. Di nila ako kilalang lubos. But you, I don't want you to be the one of those people who judge me according to my negative side. I want you to know the real me. Tapos, saka ako sasabihin kung anong klaseng tao talaga ako. Hi! Napalingon si Alina sa pinagmula ng tinig. Anak ang iting mukha ni Andrew, nalingunan niya. Puting polo at jeans ang suot nito. Mababanahag sa mga suot nitong iyon, ang maganda at matikas sa pangangatawan nito. Yes, ako na naman. Kahit ilang beses mo pang sabihin sa akin na tantara na kita, di pa rin ako titigil. Napangiti siya sa sinabi nitong iyon. Mukhang kabisado na nito ang linya niya. Di pa man niya nasasabi, sinagutan nitong dapat sana'y sasabihin niya. You know what? Lalo kang gumaganda kapag nakangiti ka. Wika nito. Nakatingin ito sa kanya na mataman. Nag-iwas siya ng tingin. Di niya kaya makipagtitigan dito dahil nawawala sa normal na pagtibok ang kanyang puso. Ano na naman ang kailangan mo? Tanong niya. Iyahatid uli kita pa uwi. Bakit mo ba ito ginagawa? Dahil gusto ko. Dahil gusto ko mapalapit sa'yo. Hindi pa ba sapat na dahilan yon? Please naman, Alina. Hayaan mo na lang ako. Nagsusumamong tinig at mga mata nito. Gusto nitong mapalapit sa kanya? Isa sa mga posibleng dahilan kung bakit gustong mapalapit ng isang lalaki sa isang babae ay dahil gusto ba siya nito? Gusto siya ni Andrew Madrigal? Parang imposible yun dahil tiyak na napakaraming babaeng nakakahigit sa kanya. Mas maganda, mas sexy, at mas mayaman. Pero ano nga bang posibleng maging dahilan nito sa biglaang pakikipaglapit sa kanya? Hindi niya alam. Ang alam niya, delikadong mapalapit siya sa isang playboy na katulad nito. Lalo na't hindi siya sigurado sa motibo nito sa pakikipaglapit sa kanya. Hindi lingid sa kanya ang pagiging babaero nito. Posibleng siya naman ngayon ang prospect nito na gawing laruan. Kumirot ang kanyang puso sa naisip. Ang pakikipaglapit dito ay parang pagkagat sa isang bitag na malamang na ikapahamak niya. Delikado yun. Lalo pa nagsisimula na nga siya makadama ng kakaibang damdamin para dito. Anumang oras, posible siyang mahulog dito. Isa pa, mali ang makipaglapit at magpasundo siya dito dahil may boyfriend pa siya. Pero mas gusto niyang kalimutan ang lahat ng yun. Parang hindi niya kayang tanggihan ang nagsusumamong anyo ni Andrew. Aminin man niya o hindi, gusto rin niyang makasama ito. Nagsisimula na niyang i-enjoy ang company nito. Nasasanay na siya sa presensya nito, lalo na sa mga pangungulit nito. Nasasanay na siyang laging nakikita ito. Okay, pagsang-ayon niya. Yes! Hiyaw nito at napasuntok pa ito sa hangin. Napangiti siya sa iginawin nito. Maya-maya, nakita niyang binubuksan nito ang pinto ng kotse niya. Ayokong sumakay dyan. Aniya, tinignan siya nito. Pagkatapos ay sinara uli ang pinto ng kotse. Okay, mag-jeep na lang tayo. Sabi nito na muling humarap sa kanya. Nagsimula na silang maglakad patungo sa sakayan. Thank you, Alina. Basag nito sa katahimikan. For what? Nilingon niya ito ng bahagya. For giving me the chance to show you my feelings. Sagot nito. May boyfriend akong tao. Kung tutuusin, di ka dapat ginagawa itong magpapasundo sa ibang lalaki. Titigilan na natin to pagdating niya. Pero duda siya kung magbabalik pa. Si Sander. 3 linggo na silang hindi nagkikita. Ni isang text message at tawag, wala siyang natanggap mula rito. Hindi umimik si Andrew. Ilang sandaling kapwa sila walang imik.
Mabutit nakakayanan ng boyfriend mo na hindi ka nakakasama at nakikita. Maya-maya ay sabi nito. Napayuko siya. Di niya alam ang sasagot niya dito. Naramdaman niyang pagpatong ng kamay nito sa balikat niya. Napatingin siya rito. Don't worry, nandito naman ako. Anito, hindi siya umimik. Hanggang sa makasakay sila sa jeep ay tahimik lang siya. Nang huminto ang jeep, sumakay ng lasing na lalaki. Langhap na langhap niyang alak sa katawan nito nung tumabi ito sa kanya. Naaasiwa siya dahil medyo humahapay pa ito sa kanya. Naramdaman niya ang pag-akbay sa kanya ni Andrew. Hinayaan niya ito dahil batid niyang pinoprotektahan lamang siya nito sa katabi niyang lasing na lalaki. Siniksik pa niya ang kanyang sarili dito upang kahit kaunti, mapalayo siya sa lasing na lalaki. Hinawakan ni Andrew isang kamay niya, kaya halos nakakulong na siya sa matitipunong bisig nito. Langhap niya ang pabangong gamit ito. Pumikit siya at tinamnam ang sandaling iyon. Kay init ng yakap nito at kay sarap makulong sa mga bisig nito. Ngayon lamang siya nakaramdam ng ganoong klaseng kaligayahan sa mga bisig ng isang lalaki. Sasapakin ko na yung tarantadong yan. Pabulong na sabi nito. Napadilat siya na marinig ang galit na tinig nito. Nang tignan niya ito, matalim ang tingin pinupukol nito sa lasing na lalaki. Andrew! Saway niya rito. Hindi na ito kumibo pero hindi pa rin ito mapakali. Ako dyan, palit tayo ng pwesto. Bago pa man siya nakasagot, mabilis na ito nakalipat sa pwesto niya. Di na siya kumibo pero humihiyaw sa tuwa ang kanyang puso. The concern he was showing her, even those simple ones, all made her heart melt. Di niya mapaniwala ang pwede pala maging ganon ka-concern at kasweet ang isang lalaki nagtataglay ng matigas na puso. Parang malulusaw ang kanyang puso dahil ngayon lamang niya naranasan ang ganong pagkalinga at pag-alala. Kahit si Sander hindi yun nagawa para sa kanya. Pero posible ring paraan lamang yun ni Andrew para mahulog siya sa bitag nito. Pero bakit pakiramdam niya totoo ang mga pinapakita nito sa kanya? Inakbayan uli siya nito. Pumikit ulit siya at tinamnam ang tamis na dulot ng sandaling iyon. Alas 7 ng gabi, nang makalabas ng gate na eskwelahan si Alina. Nakita kagad niya ang magarang kotse na nakaparada sa tapat ng gate. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto niyon at bumaba si Andrew mula roon. Simple lamang ang suot itong puting polo shirt, jeans at rubber shoes. Pero gwapong-gwapot napakakisig pa rin ito. Noong mga nagdaang araw, napansin niyang pawang simpleng t-shirt, polo shirt at jeans ang suot nito tuwing susunduin siya. Halatang inadjust itong pananamit para makibagay sa kanya. Ginabi ka yata. Kanina pa kita hinihintay. Kanina pa ako 5:00 rito. Sabi nito na makalapit sa kanya. Hindi ko sinabing hintayin mo ko nang ganun katagal. Aniya, hey, high blood ka na naman. Di ako nagre-reklamo. Okay lang sa akin kahit hindihin pa kita hanggang magdamag dito. Hindi siya nakakibo. Nahihiya siya sa iniasal niya. Kumain ka na ba? Tanong nito. Umiling siya. Tamang-tama. Hindi pa rin ako nagdi-dinner. Tara, alis na tayo. May alam ako magandang restaurant na pwede nating kainan. Masiglang sabi nito. Ayoko sa mamahaling restaurant. Saan mo gusto? Tinuro niya ang karinderya sa hindi kalayuan sa kinatatayuan nila. What? Sigurado kang dyan mo gustong kumain? Ano bang klaseng kainan yan? Baka hindi malinis dyan ha? Nakakunot doong sabi nito. Karinderya ang tawag dyan. Di naman kita pinipilit na kumain dyan eh. Doon ka kumain sa restaurant na gusto mo. At ako, dyan ako kakain. Tinalikuran niya ito at naglakad na, patungo sa karinderya. Pagdating doon, umorder siya ng kanin at chicken curry. Ano bang klase mga pagkain yan? Napapitlag siya. Sinundan pala siya ni Andrew. Sa'yo, mister, anong order mo? Tanong dito ng tindera. Ha? Kahit ano. Anong kahit ano? Katulad na lang din nung sa kanya. Nangingitit na papailin na nagtungo siya sa isang mesa roon. Sumunod sa kanya si Andrew. Bit-bit ito ang pagkain in order nito. Umupo ito sa kaibayo niya. Sana doon ka na lang sa restaurant na gusto mong kumain. Sabi niyang pinipigil matawa sa nakikitang pagkaasiwa sa anyo nito. Kung hindi lang naman kita kasama doon, edi mas pipiliin ko na lang na dito kumain sa pangit at cheap na restaurant na to. Ayan ka na naman sa pagiging matapobre mo. Aniya. Pero natat siya sa sinabi nito. Hindi ito kumibo. Nag-alala siyang baka na-offend niya ito. Pasensya na,
Nasanay kasi ako. Don't worry, pipilitin kong baguhin yun para sa'yo. Maya-maya ay sabi nito. Nagsimula na rin itong kumain. Kumain na rin siya. Ano ba namang klaseng ulam to? Walang kalasa-lasa. Reklamo nito pagkatapos ng isang subo. Di na niya napigilang matawa. Tumigil lamang ang siya sa pagtawa na makita niyang nakatitig ito sa kanya. Sa wakas, napatawa rin kita, sabi nito. Ngiti-ngiti ito na parang napakalaking accomplishment na patawanin siya. If you only know how much I want to see you smile, to see you laugh and to see you happy. Muli ay parang hinaplos ang kanyang puso na mga sinabi nito. Dinagdagan ng mga iyon ang kaligayahan na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Nakapiling niya ito. Pero bigla rin siya nabahala. Babaero at playboy ito. Sana itong hulihin ang kalitin ng mga babae. Paano kung paraan lamang ito iyon upang mahulog siya sa mga kamay nito? Paano kung ganon din katamis sa mga salitang sinasabi nito sa mga babaeng napasagot at pinaglaruan nito? Pero bakit hindi yun ang nararamdaman niya? Bakit mas gusto niyang paniwalaan ito? Mag-date naman tayo, Alina. Bulong sa kanya ni Andrew. Magkatabi sila nakaupo sa loob ng jeep. Gusto kitang ipasyal sa lahat ng magagandang lugar na alam ko. Kailan ka pa pwede? Pagpapatuloy nito. Wag na, di na kailangan yun. Tanggi niya sa balit ng puso niya sumisigaw na pumayag siya. Pero gusto kong makasama ka ng matagal. Ayoko ng hapon lang. Magsasalita sana siya nang mapatutok ang mga mata niya sa lalaki naglabas ng patalim. Hold up to! Sigaw nito. Walang papalag. Ilabas niyo ang mga cellphone at pera ninyo. Sabi naman ng lalaking nakaupo sa bandang unahan. May hawak din itong patalim. Sa takot ay napayakap siya na mahigpit kay Andrew. Halos isubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito. To her surprise, even in the midst of danger, she still felt safe in his arms. Isa-isa nang kinuha ng lalaking nasa tapat nila ang pera, cellphone, alahas at wallet ng mga pasahero. Itinutok na magnanakaw ang hawak nitong patalim kay Andrew. Ang hula niya ay adik ito dahil pwede ito at nang nalalim ang mga mata. Agad namang ibinigay ni Andrew dito ang cellphone nito. Mababakas ang kasiyahan sa mukha ng magnanakaw nang makitang mamahalin iyon. Siya ang sunod na binalingan nito at biling binigay niya rito ang bag niya. Kasabay niyon pumatak ang kanyang mga luha. Kasusweldo lamang niya ng araw na yun. Kailangan niyang pera dahil sa dami ng gastusin at bayarin niya. Nang makuha ng lahat ng mahahalagang gamit ng mga pasahero, mabilis at tumulan ng jeep ang dalawang lalaki. Bumaba din sila ni Andrew. Dinala siya nito sa isang convenience store sa malapit. Bumili ito ng mineral water. Bakit may pera ka pa? Tanong niya rito sa nanginginig na tinig. Natuwa sa cellphone ko yung gago magnanakaw. Nakalimutang hingin yung wallet ko. Giniya siya nito pupunta sa isang mesang nasa gilid ng convenience store. Umupo sila roon. Masuyong hinaplos nito ang kanyang mukha. You're shaking. Uminom ka na muna. Pagkatapos niyang uminom, kinabig siya nito at kinulong sa mga bisig nito. Masuyong hinaplos nito ang kanyang likod. Kaya sarap niyon sa pakiramdam. Pinaparamdam niyon ang takot na nararamdaman niya kanina lang. It's alright, honey. Masuyong sabi nito. Naramdaman niya ang pagdampi nito ng halik sa kanyang ulo habang patuloy na hinahaplos ang kanyang likod. Pumikit siya at ninamnam ang sarap na makulong sa mga bisig nito. Hindi na ako papayag na sumakay ka ulit ng jeep. Mariing sabi nito. Wala siya nagawa na magpumilit ito na ihatid siya hanggang sa bahay nila ng gabing iyon. Pagpasok pa lamang nila sa pinto, nabungaran nila ang kanyang ama na natutulog sa kahoy na sofa. Nakapatong sa coffee table ang mga basyo ng beer. Bigla siya nahiya. Maliit at hindi na nga magandang bahay nila. Dinatnan pa ni Andrew na lasing ang kanyang ama. Maupo ka, sabi niya rito. Umupo naman ito at tahimik lamang na nagmasid. Naligpit niya ang mga basyo. Kapag guwan ay tumabi siya rito. Okay ka lang ba? Talong nito. Hindi siya kumibo. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Dinala iyon sa bibig nito at hinalikan. Gulat na binawi niya iyon. Sinabi ko na kasi sa'yo, wag mo na akong ihatid eh. Naiinis na sabi niya. What's wrong with that? Gusto ko lang namang malaman kung saan ka nakatira. Hinawakan ulit nito ang kanang kamay at hinalikan ulit nito iyon. Muli ay agad din niyang binawi iyon. Ngayong alam mo na, anong masasabi mo? Na maliit at pangit ang bahay namin. Nasa squatters kami nakatira. Nalasenggo ang tatay ko, ganun ba? Ngumiti ito. High blood ka na naman. Relax ka lang, Han. Wala naman akong sinasabi. Huwag kang paranoid.
Andito. Natulala siya dahil sa pagkagulat. Sinamantala nito iyon para dampian ng halik ang kanyang mga labi. Dampi lamang iyon subalit malakas ang impact niyon sa kanya. Mas masarap at mas matamis ang halik na iyon kaysa sa mga halik ni Sandler. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng ating kwento. Salamat po!